Good morning mga kachika, isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ay humarap ka sa Senado para malinis ang pangalan mo. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos nga di umanong pumutok ang balitang marami di umanong kasong dapat harapin ang founder of Jesus Christ na walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy. Matatandaan kamakailan lamang na nagpatawag ng Senate hearing si Senator Risa Hontiveros para di umano pag-usapan ang mga paratang laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Subalit kahit ilang beses nang ipinatawag ang nasabing pastor ay miski isang beses hindi ito nagpakita. Kaya dahil nga di umano dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung bakit aayaw na ayaw ni Pastor Quiboloy na harapin ang lahat ng paratang sa kanya. Ito nga ba ay totoo o ito lamang ay gawa-gawa lamang? Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! Let's go! At yun na nga mga kachika, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang founder of Jesus Christ na walang iba kundi si Pastor Apollo Quiboloy sa lahat ng Senate hearing na pinapangunahan ni Senator Risa Hontiveros. Kaya naman dahil dito ay marami sa ating mga kababayan lalong-lalo na ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Pastor Apollo Quiboloy na sana naman daw ay magpakita na ito at harapin ang lahat ng paratang sa kanya upang sa ganun ay malinis niya ang kanyang pangalan at upang sa ganun ay tigilan na siya ng mga taong gustong siraan siya sa mata ng sambayanang Pilipino. Matatandaan kamakailan lamang na nadawit ang pangalan ng nasabing pastor sa isang kaso kung saan ay ayon sa nasabing balita ay gumagamit daw di umano ito ng mga batang babae para parausan. Kaya nga dahil di umano dito ay ilan sa ating mga mambabatas ay gustong ipatawag si Pastor Apollo Quiboloy at klaruhin kung ano nga ba talaga ang totoong pinaggagawa nito bilang founder of Jesus Christ. Ayon pa mismo sa inilabas na balita mula sa Philippine Star Global and quoted headlines, Quiboloy to face trafficking, child abuse raps DOJ. Ayon LuckyPhilStar.com, March 4, 2024, 5:46 p.m. Manila, Philippines. The Department of Justice DOJ said on Monday that it had recommended the filing of charges of child abuse and human trafficking against Domesday preacher Apollo Quiboloy. This come after the Justice Department granted the petition for review on Quiboloy's case, which was previously dismissed by the Office of the City Prosecutor of Davao City in 2020, leading to the reversal of the dismissal according to DOJ Chief Jesus Crispin Remulla. Ang kasong ito ay dumating sa department ngayong taong ito. 4 years na ito nakabinbin dito. Yung 1.5 taon na nasa ilalim namin, kaya binantayan namin ng husto at lumabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama, Remulla said in a press briefing with reporters. And granting the petition for review, the DOJ said that it ordered the Office of the City Prosecutor of Davao City to file the case for violation of Republic Act 7610 or an anti-child abuse law, which mentions a provision of sexual abuse of a minor. The case of qualified human trafficking meanwhile will be filed in Pasig City Court, according to Remulla. If Quiboloy is found guilty of qualified human trafficking, a non-bailable offense, Quiboloy may face life imprisonment and a fine of not less than 2 million pesos but not more than 5 million pesos. Remulla also said that the department has signed a preliminary hold departure order against the preacher as well as a lookout bulletin order to prevent Quiboloy from fleeing the country. Quiboloy, a close ally of former President Rodrigo Duterte, faced several charges including sex trafficking, child sex trafficking, and bulk cash smuggling when a federal grand jury in California
indicted him in November 2021. That 2021 indictment mentioned Kibuloy obtaining fraudulent visas for the members of the Kingdom of Jesus Christ o KOJC organization to enter the United States. In February 2022, the United States Federal Bureau of Investigation also placed the Dempsey preacher of the most wanted list for the alleged participation in a labor trafficking scheme. Both the Senate and the House of Representatives have issued subpoenas for Kibuloy after he did not show up in the separate hearings on the alleged abuses being linked to KOJC. End quote. Sa naging balitang ito ay talaga namang kumpirmadong ilang beses na ngang pinatawag ang founder of Jesus Christ na walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy ng House of Representatives, ngunit hindi pa rin di umano ito nagpakita. Kaya naman dahil di umano dito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na nanindigan si Senadora Risa Hontiveros na magpatawag ng subpoena laban kay Pastor Apollo Kibuloy dahil ayon di umano sa kanya ay hindi daw di umano nire-respeto ni Pastor Apollo Kibuloy ang House of Representatives at Senate Blue Ribbon Committee. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Kung ako ang tatanungin, isa lang naman dapat ang solusyon sa problema ni Pastor Kung alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang masama, ay dapat hindi na siya matakot na harapin lahat ng isinampa sa kanyang reklamo or kaso. Kasi kahit anong gawa-gawa pa ng istorya ng mga naninira at kumakalaban sa kanya, ay talagang lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Kaya Pastor, huwag kang magtago pa. Huwag kang matakot, harapin mo sila at ipamukha mo sa kanila na maling tao ang kanilang kinalaban. Alam naman natin nag-ugat lamang ang lahat ng problemang ito nang nalaman nila na solidong taga-suporta ka di Duterte kasi gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte. Kaya lahat ng mga taong sumusuporta sa kanila ay sisiraan nila hanggang sa mawala na lahat ng taong sumusuporta sa pamilyang Duterte. Pero nagkakamali sila. Kung ako sa kanila ay itigil nilang nila lahat ng kanilang planong paninira sa pamilyang Duterte kasi hindi naman sila magtatagumpay kasi hindi na uto-uto ang sambayanang Pilipino ngayon Alam na nila kung sino ang mga taong may tunay at totoong malasakit sa ating mahal na bayan. At yun ay walang iba kundi ang pamilyang Duterte lamang. Kung wala ka talagang kinatatakutan, Pastor, ay harapin mo lahat ng mga paratang sa iyo. Alam ko naman na marami mga politiko ang galit sa iyo at gustong-gusto kang ipabagsak. Dahil na rin siguro sa mga balitang kumakalat na suportado mo ang mga Duterte financially. Alam naman natin na marami din ang mga politikong gustong pabagsakin ang mga Duterte dahil hadlang ang mga ito sa ambisyon ng mga kurap at pulpul na mga politiko na maging pangulo ng ating mahal na bayan. Kaya lahat ng paninirang alam nila ay gagawin nila. At alam na alam ko na isa ka sa mga sisiraan nila para kung sakaling mapabagsak kanila ay mababawasan ang support system ng mga Duterte. Pero nagkakamali sila kasi hindi lang naman ikaw ang support system ng mga Duterte, kundi ang taong bayan. Kasi para sa akin, matagal nang mulat at marami sa ating mga kababayan at alam na nila kung sino ang mga taong dapat pagkatiwalaan at kung sino ang mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. At isa na ang mga Duterte sa mga taong dapat na pagkatiwalaan kasi ramdam ng mga taong bayan na sila ang mga politikong may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at wala nang iba pa. Kaya Pastor, para mapatunayan mo sa sarili mo na wala ka talagang kasalanan, ay dapat harapin mo sila sa Senado at ipamukha mo sa kanila na mali lahat ng paratang sa iyo upang sa ganun ay masampal sila ng katotohanan na puro gawa-gawa lamang ang mga ipinaparatang sa iyo. End quote. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!